Ang nakaraang season ay isa sa mga hindi malilimutan para kay Los Angeles Lakers guard Gabe Vincent, na naglaro lamang ng 11 games dahil sa mga issue sa kanyang tuhod. Matapos siyang mag-sign noong 2023 off-season, inaasahan siyang maging malaking karagdagan sa Lakers gamit ang kanilang mid-level exception. Gayunpaman, hindi ito natupad dahil si Vincent ay nagtamo ng injury sa kaliwang tuhod sa maagang bahagi ng season. Sinubukan niyang iwasan ang operasyon, ngunit ang swelling sa kanyang tuhod ay hindi nawala kaya't kailangan niyang sumailalim sa isang arthroscopic na pamamaraan upang linisin ito. Nang siya'y bumalik, hindi mukhang komportable si Vincent sa opensa dahil bumagsak ng husto ang kanyang shooting numbers. Sana, matapos ang buong off-season, handa na si Vincent para sa susunod na season. Ngunit sa bagong head coach na si JJ Redick, hindi alam ni Vincent kung ano ang aasahan sa pagpasok sa training camp. Bagamat nagbigay siya ng pahayag tungkol dito at sinabi niyang excited siyang maglaro sa ilalim ni Redick, nakilala niya ng kaunti sa labas ng court ayon sa Fox 40 News. Hindi talaga, pero bagong coach, kilala ko siya ng kaunti sa labas ng court, mabuting tao, excited akong makita kung paano ang magiging takbo ng season. Sa tingin ko, lahat ay sabik na sa camp. Mahaba ang naging off-season at handa na kaming bumalik at makipagkumpetensya. Bagamat walang karanasan si Redick bilang head coach, hindi maikakaila ang kanyang kaalaman sa laro. Bagamat hindi siya kasing husay ni LeBron James, pinuri pa rin siya ni Vincent dahil sa kanyang mataas na IQ. Oo, napakataas ng kanyang IQ. Sa tingin ko si LeBron ay halos nasa sariling liga sa maraming aspeto, pero napakataas ng IQ ni JJ. Makikita mo yan nung siya'y naglalaro, at makikita mo rin ito kapag ginagawa niya ang mga breakdowns sa media, araw-araw. Isa siyang basketball savant. Magkakaroon ng learning curve para kay Redick habang ina-adjust niya ang kanyang sarili sa buhay bilang head coach, lalo na sa isang team tulad ng Lakers. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mga veterano tulad nina James, Vincent at Anthony Davis ay maaaring gawing mas collaborative ang proseso. Sa kabuuan, tataas ang pressure at mahalagang bantayan kung paano haharapin ni Redick ang mga ups and downs ng isang NBA season sa kanyang rookie year bilang head coach. Gabe Vincent ay nagiging healthy para sa 2024-25 season, habang sina LeBron James at Anthony Davis ay nagko-compete sa Olympics. Ang kalusugan ng mga role players ay magiging mahalaga kung sakaling ang isa sa kanila ay mag-miss ng ilang games. Sa kabutihang palad, ibinahagi ni Gabe Vincent na siya ay magiging ganap na malusog sa pagpasok ng training camp. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Ang pagsasama ni LeBron James at Steph Curry sa Team USA sa Paris Olympics ngayong summer ay lalo pang nagpasidhi sa kagustuhan ng mga basketball fans na makita ang dalawang superstar na magkasama sa NBA. Bagamat malayo pa ang posibilidad na mangyari ito, hindi ibig sabihin na walang naging pagsisikap mula sa Warriors. Iniulat na sinubukan ng Golden State na makuha ang 4 na beses na NBA MVP bago ang trade deadline noong nakaraang taon, ngunit hindi nagtagal ang mga usapan. Isa sa mga dahilan nito ay ang matinding pagtutol ng ahente ni James na si Rich Paul sa ideya ng pagpapalit ni James ng Southern California para sa Northern California. Ayon kay NBA contributor Mark Stein sa kanyang pinakabagong Substack na binanggit ang mga mapagkukunan sa liga. Nag-aalangan si Paul kung paano tatanggapin ng NBA community ang kanyang kliyente kung lilipat si James mula sa Los Angeles upang sumali sa ika-4 na team sa kanyang career. Ayon sa mga source, hinimok ni Paul ang parehong team na itigil ang konsepto sa kabila ng ilang pag-uusap sa pagitan ng may-ari ng Warriors na si Joe Lacob at ng Lakers na si Jeanie Buss, at ang determinasyon ni Green na kumbinsihin si James na itulak ang paglilipat sa Bay Area dahil gusto niyang protektahan si James mula sa posibleng backlash sa paglipat ng team sa ika-4 na pagkakataon sa kanyang karir, isinulat ni Stein. Bukod sa papel ni Paul sa mabilis na pagkabigo ng usapang LeBron to the Warriors, ang anumang tsansa na maging higit pa sa isang pangarap ng mga basketball lover, ang konsepto na ito ay lalong naging malabo matapos madraft ng Lakers ang anak ni James, si Bronny James, ngayong summer at nag-sign ng isang 4-year contract sa Purple and Gold. At habang si Paul pa rin ang kanyang ahente, lalong nagiging malamang na si James ay mananatili sa Lakers hanggang sa pagtatapos ng kanyang career sa NBA. Sa ibang balita naman, maraming tao ang itinuturing ang 3-point shooting bilang pinakakilalang katangian ni Stephen Curry, ngunit ang kanyang personalidad, lalo na ang kanyang pagiging hindi makasarili, ay maaaring higit pa sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon si Curry ng napakaraming tagumpay.
Siya ay isang masigasig na player na may kakayahang magbalanse ng pagnanais na manalo habang binibigyan ang kanyang mga kasamahan ng pagkakataong magtagumpay. Walang mas magandang halimbawa kundi noong iniyakap ni Curry si Kevin Durant noong 2016 sa kabila ng pagiging back-to-back MVP, at sa ilang paraan, nagpakumbaba siya at inuna ang ikabubuti ng team kaysa sa mga personal na karangalan. Ang pagiging hindi makasarili ni Stephen Curry at ang kanyang team-first mindset ay patuloy na nagniningning sa kabila ng pagkabigo ng Golden State Warriors na makuha ang mga target sa trade ngayong off-season. Kahit patungo na sa huling bahagi ng kanyang career, tila nananatiling matiyaga si Steph pagdating sa pagpapatibay ng roster ng team, sa halip na pilitin ang front office na gumawa ng mga hakbang na inuuna ang kanyang timeline kaysa sa lahat. Maraming tagahanga ang hindi sisisihin si Steph kung sakaling gawin niya iyon, lalo na kung hindi kusa ang Warriors sa pag-maximize ng natitira pang oras ng kanilang pinakadakilang player. Ngunit habang malinaw na inulit ni Steph ang kanyang kagustuhang manalo ngayong off-season, inilahad ni NBA insider Mark Stein noong linggo na walang senyales na ang kawalan ng isang malinaw na number 2 scoring option sa roster ay magdudulot ng agarang pagkabigo. Maaaring sabihin na mas mahusay ang Golden State bilang resulta ng kanilang mga naging pagbabago ngayong off-season, ngunit hindi nito binabago ang katotohanang nabigo silang makuha si Paul George o Lauri Markkanen matapos ipakita ang malakas na interes sa kanila. Marahil ay sapat na ang interes na iyon upang mapanatiling kontento si Steph sa ngayon. Alam na ang front office ay sumusubok na gumawa ng mga hakbang. Anuman ang kaso, ang 10-time All-Star ay hindi magpapakialam ng husto sa mga usapan sa loob ng front office. Ayon kay Kendra Andrews ng ESPN noong nakaraang linggo, si Curry at ang veteranong kasamahan na si Draymond Green ay ayaw maging mga huling tagapagdesisyon, kung saan isang source ang nagsabing sinabi ni Steph, "Ayokong ako ang gumawa ng mga desisyon na iyon. Iyon ay maglalagay sa akin sa ibang posisyon kaysa sa aking mga kasamahan." Ang huling linya na iyon ay maaaring perpektong naglalarawan at nagbubuod sa pagiging hindi makasarili ni Curry. Sa isang liga kung saan ang mga superstars ay madalas na may labis na kapangyarihan sa kapalaran ng isang prangkisa at ng kanilang mga kasamahan. Ayaw ni Curry na itaas ang kanyang sarili kaysa sa iba sa loob ng locker room. Iyon ay isang espesyal na katangian, ngunit mas mahalaga, hindi ito dapat samantalahin ng Warriors sa pag-aakalang makukontento si Curry na tapusin ang kanyang career sa isang team na nahihirapan lang makapasok sa playoffs. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.